parang manggugulat na naman itong Lakers at Dallas bago magtapos itong summer, at ngayon baka tahimik nang nag-uusap itong si Rob Pelinka at Nico Harrison. Masyadong malihim yung dalawang GM na to. Nauuna pa tuloy yung mga insiders sa report. Ang Mavericks kasi ngayon kailangan pa rin na maaasahang ball handler kahit kinuha na nila itong si D'Angelo Russell, dahil kailangan nila ng mas legit guard habang nagpapagaling pa si Kyrie Irving mula sa ACL tear. Dahil inaasahan na pwedeng February pa makabalik yan, at isang support scorer pa yung kinakailangan nila para makasama nitong si AD. Yan yung habol ngayon ng Dallas sa summer na to. Samantalang ang hinahanap ng Lakers isang impact big man para palakasin palalo yung interior defense nila na pwedeng maging backup nitong si DeAndre Ayton o pwede ring pumalit sa pwesto nitong si Hayes sa second unit, dahil priority ng mga to na resolbahin yung isang kahinaan na nakita sa kanila nung post-season run nila, yung defensive depth. May lumalabas kasi ulit ngayon na trade speculation na pwede nga raw talaga at malaki yung chance ang mangyari sa pagitan ng Dallas at Lakers. Ang pinaka-popular naman kasi talagang pangalan dyan itong si Reeves, lalo na sa pangangailangan ng Dallas nga raw na isang elite guard, at ang Lakers kailangan ng isang center na magiging love threat duo nitong si Luka na pwedeng i-reunite nga raw itong si Dereck Lively plus Caleb Martin na small forward kung magkasundo na naman yung dalawang GM na to. Hindi ito siguradong magugustuhan ng mga LA fans dahil si Reeves yung isa sa mga kilalang favorite fans sa LA. Isang underrated na playmaker na isa sa mga fit sa chemistry para sa core nitong si Luka at Lolo Bron. Pero yung trade na to pwede nga raw mangyari base na rin sa mga report, lalo na kung makakakuha ang Lakers ng isang high impact center at interior presence. Last regular season, si Austin Reeves nag-average yan sa Lakers ng 20.2 points, 5.8 assists, 4.5 rebounds, and 1.1 steals sa loob ng 34 minutes sa game. At may shooting split yan na 46% sa field goal, 37% sa 3-point at 87.7% mula sa free throw line. Kaya hindi rin talaga matatanggi na sobrang effective yan bilang third option player at backcourt nitong si Luka. Isa rin yan sa talagang nagbibigay ng malaking impact sa opensa ng Lakers. Yan din kasi mismo yung tipong backcourt player talaga na hinahabol ng mga teams ngayon sa trade market. Kung si Reeves nga talaga yung ilalagay ng Lakers sa trade blocks, paniguradong pag-aagawan talaga yan ng mga teams. Hindi lang sa West, dahil kahit sa East nga raw, paniguradong yan yung hahabulin. Ang Lakers may option kasi ngayon na bigyan ng 30 plus million na bagong contract itong si Reeves. Kung meron pa silang budget sa first April na, o gamitin na lang nila yan sa trade, yan yung pinagpipilian dyan. Lalo na nga kung makakakuha nga raw ang Lakers ng kapalit nito na magbibigay ng upgrade sa interior defense nila. Dahil siguradong hindi nga papayag itong si Pelinka na matrade si Reeves nang walang mabigat na return sa roster nila, lalo na kung sa Dallas nga raw mangyari ang trade, dahil paniguradong ang nakikita dyan na potential na kuhain mismo nitong si Pelinka para sa Lakers itong si Dereck Lively na promising young center at itong si Caleb Martin small forwards na role player wing. Talagang mabigat na suporta to kay Luka Doncic at instant chemistry pa para kay Dereck Lively, dahil si Luka ang bagong mukha ng franchise. Hinahanap ng Lakers ang mga segment na magpapalagay ng right fit sa kanyang style at mas magpapalakas sa synergy sa court. Dahil si Lively matagal ring naglaro yan sa Dallas sa ilalim ni Luka Doncic, kaya agad nilang maaagapan ng chemistry at possible seamless sa pagsasama sa court ng mga to.